aron nga matago ang akong sinful nga karakter. Ikaw ang makita dili nga tagnama. Ako gisalig kitugyan tanan sa ngalan ni Kristo Jesus nga amo nga Ginoo. Amen. So, ang ato nga topic karong kabutagon mga ikaigsunan ng title A Touch of Faith. No? Ang mauni ang ato nga topic karon nga kabutagon. O mag-focus siya sa Luke 8:49 sa 48. No? Namin title, Jesus raises a dead girl and cure a bleeding woman. So mauna ang topic nga ato ang pagkatunan. So wala pa mga kasakin, mga kaigsunan niya ang purpose kalibutan. Before the fall man, there was no sickness, pain, or death. No? So wala pa nahulog pang pagkasala ang atong unang ginikanan, wala yung mga kasakit, mga kaigsunan, wala yung pain. No? Ang luna, nalikap sa iyo kung arthritis na. Ito ko na ang pain sa atong nga kinabuhi. Isa may arthritis din. Isa na ito sa arthritis. Kanang kuhan sa katiguangon, no? Mabot yun na ang arthritis. Tungkol na sa pagpagkasala sa atong unang ginikanan. Or death. Tungkol sa sala, kita makakalansang umuali o kawatayo mga kaisinan. Our deepest hope is that this world will not always be this way. Because God's power is always greater than any disease and death. Mga igsoon, isa may nato mong mamatay. Isa may nato mamatay. Ako na? Dili na mamatay mamatay mga igsoon. Dili na kahalugan ang kamatayon. Kay malipay ang Ginoo sa kamatayon sa mataro na tao. Pero mag-uon ang Ginoo sa kamatayon sa dautan. Ganun ang handog sa kamatayon. Nga ang nagunit sa Yahweh sa kamatayon, mauman si Kristo. Sa Revelation 1. Si Kristo ang nagunit sa Yahweh sa kamatayon. It is because the power of God is greater than any disease and death. Kung nakatay pagsalig sa Ginoo mga kaigsunan, dili ko ni maabot sa ato ang kaning mga kasakit, labi na dili kamatayon eternally. No? Nga mamatay ka, nga wala kay paglaong ganto sa impyerno. When Jesus minister mga igsoon, sa pagpanatawa niya sa kalibutan, o sa mga ibuhat, sa ato gibasa, sa Matthew 20:28, si Kristo niya alis kalibutan aron sa ministeryo. No? Jesus went through every city and village. This often thought to be a second tour of Jesus through the region of Galilee. So kaning part ng Galilee mga igsoon, dila nagtuyok si Kristo aron sa pagministeryo, pagtabang, ayos mga masaniton, dila nagtuyok si Kristo. And this is the second time nga si Kristo inibisita dila sa region sa Galilea. Anaw kung sa may kamo, iya nga ni Mama this man. Isa man yun. Kaya lang may soon. Si Jairus. Si Jairus o sa ka-ruler sa synagogue. Ako lang ipasayos ang galing synagogue mga igsoon. According sa among study dito sa CBC, ako na po, ang galing synagogue, mao ni kasibahan. Di ba? Mao na ang inyong pagsagot mo. Kaling synagogue mao ang simbahan. But while studying this mga igsoon, among i-studyan sa Greek, no? Sa Greek, itawag i-pronounce sila translation sa synagogue, interpretation as assembly, congregation, synagogue, either the place or the people gathered together in the place. Dili siya simbahan, kundi tigumanan siya
Kaya sa una mga igsoon, ang Christian, wala pa na-organize. Only ang Jews ang na-organize. That's why they have a temple. Temple ang ila. Una ang building na isbutang sa Greek word. Pero sa Greek word, sa synagogue, is a congregation, a symbol to worship God. Ang amon ng isalihan, sometimes mag-worship sila sa usa ka balay. Sometimes mag-worship sila sa kung asa sila mag-gather at ano nga time. No? Tungkol kay wala pa sila na-organize. Wala ang sinaguga mga igsunan, mo ang congregation kundi sila mag-worship. Nakani si Jairus, usa ka ruler, usa ka tigdumala sa sinaguga or atong ibutang elder, no? Usa siya ka elder. Dinasi usa ka anak, usa ka babae na anak nga namatay, no? Nagtubog sa daanan niya sa Matthew. Then si Jairus mga kaibigan, dinayo sa Ginoo. Ginoo, labi usa ka anak nga naglubog sa kamatayon. At tuwa Ginoo higapa og ayo siya. Kung ikaw sa ka ginikanan o amahan o inahan na nanay na ginusakan anak, grabe sakit, no? Ako nag-experience o pagkaginikanan. Kaya kung ikaw ako sa mga nanak, nakay mga anak, lisod kayo sa usa ka inahan o amahan. Kapag sa usa lang, iyan, pag itawag niyo kung bigatin san, like ni Abraham. Nulisod ka, side ni Abraham sa paghatag kang isa ang tungod kay nag-inusan na anak. That's why dahil mga kusunan, nihagyo siya kang Kristo na ayuhod ang iyang anak na babae. Sa nilidihan na tayo, diagto si Kristo ganito sa sa verse 43, kung iayo ni Kristo tungod kay ang iyang anak natulog ka. And the second story, sa dili ka chapter 8, sa 43 na to, sa 48, sa usa na sa story, mga igsunan. The story is a woman having blood almost 12 years. Dili basta-basta na sakit na niabot ni ining bayana. Almost 12 years nag-anto siya di sakit sa pagkadugok o kanang monthly period sa mga babae. Ang ialahi, kay grabe ang iyang pag-antos, 12 years mga naigsunan. Kung ang babae kali, mamot ang monthly period o sabi may kamok, wala na sa iyang mood. Hindi masuko, di ba? Ha? Di ba naigsunan, wala sa iyang mood, hindi masuko. May lutan na mag-amoy tungod kay wala sa iya nga mo tungod kay naa sa iya monthly period. And this woman lang ang isunan, dili kay monthly, kundi 12 years siya nag-antos ani nga sakit. Grabe na sakit ang iya nga giantos. O gusto niya nga maayo. O ganun nga babae, dato ni siya, mga kaisunan, awag ko masahod. So chapter 8, 43, not just 48. 43, a woman having an issue of blood, 12 years, which had spent all her living upon physicians, never could be healed of any. So now, kanina babae dato kung nahulog na lang ang iyang pagkangan tungkol sa iyang sakit nga para maayo lang. Pero wala din na yung mga kaisunan. But nakadumong siya nga naay great physician nga mao'y makaayo sa iya. Kung mao'y ang iyang kinalasan ng paglayo sa iya na kinabuhi. Mao'y ang iyang pangita. Kahit iyang nadunggan nga naay great physician mga kaisunan nga muayo sa iyang dugay nga giantos nga sakit. Ang iyang sakit gitawag ni chronic condition.
Kanang walay kaayuban nga sakit mga kaigsunan. Kung sabay mga walay kaayuban nga mga sakit, kanang mga cancer, no lisod na ganyan i-cure ang mga sakit nga ba mga igsoon, no? Same sa iya. Ang iyang sakit is chronic condition. And then, naabot sa iyong life ang discourage, no? Lima ka na 12 years ka nagantos, grabe yun ang iyang pagka-discoryo, mga kaisunan. And hopeless. Nga hopeless man? Mga tanak ko, nga hopeless man siya mga isuon? Nga discouraged man siya? Nga hopeless man siya? It is because sa ancient time, sa Jewish time mga kaisunan, ang kaning time sa usa ka babae nga moabot ang tinunugo, ang kaning kanang monthly period, ginilali siya nga hugaw at tubangan sa Ginoo ug atubangan sa kanuhan. Ano sa Levitico 15, no? When a woman has her regular flow of blood, the impurity of her monthly period will last 7 days, and anyone who touch her will be unclean till evening. Grabe, no? Kung ang babae ko naasa yung regular na kaning monthly period, usa siya ka impurity. Hugaw siya. No, kung kisa ko'y umigap sa iya, mahimong mahugaw hantod sa kapunon. Hantod sa hapon. Mao diyan nga hopeless siya. Nga naman, dili na siya naganto sa physical mga igsoon, kundi naganto siya sa mental and emotional aspect. Nga naman, kay wala na mo halubino sa iya, kay wala na mo hikap, mo comfort sa iya, kay tungod hopeless or ganing impurity. Di ay sa unang panahon, ang usa ka babae nga maabot ang monthly period. O niya, mahugaw siya sa at last sa 7. Kung panayon na nagbasa nga rin sa 20-31. Nga, bisan sa kanyang lingkuranan, ibawan na gidugo siya. Kung ang lalaki, bulingkod niya ng kapita, mahimong hukapot ang mga lalaki. Kung ang babae na gidugo, kunya, magigingda ang baka, ilhon sa tumakan sa ginoo nga hugaw, impurity. Kaya kung ang iyang gagawin ginugo. Mga na mga igsoon, ang babae, grabe ang nagwin sa discouragement of hopeless, kaya wala nga gawin mo comfort sa iyang na kinabuhi na mupadayon gihapon sa pagkinabuhi. But this woman, wala nawalan sa sa hope, no? Tungod kay nakadumog siya na ay Kristo na great physician na moayo sa iya na balatian. So, kung atong basahan mga igsoon, grabe ini nga this Levitico 15:19-33. It is a law ganto sa mga babae. Atong basahan mga igsoon na din sa 33, no? Kay usa ni isa kabalaod ganto sa babae. Kunya, once kabalaod sa Ginoo, it is obligated to be followed. So, mga tayo mga igsoon, kung tuko ng atong mga babae na binyo na matapat na pagiging sa inyong bana, mga igsoon. It is because, at sa Levitico 15:33, mga igsoon, 32, this is the law of him that hath an issue, and of him who sees goat from him and be defiled therewith. So, usa ni siya kabalaod sa unang panahon. And I don't know kung hulong na ni Kristo sa panahon sa New Testament. No, kay balaod ni sa Ginoo, kailangan tayo tawag kung moral law, dietary law, asumi law, nagipahulong na sa Ginoo. Ang moral law, ang 10 commandments, wala nagipahulong sa Ginoo. Pinagaling na law, wala pa ko na kuan kung ipahulong din sa Ginoo nga mahimong impurity ang usa ka babae once nga
maabot ang kalinong agaling dito ko siya or back interior. Kunya, mahimusa maugawan kung makitapad ang lalaki bisan sa itaanan. Kung ato ni basahon ang galing verse 1 sa 19 sa 23. So, parayon ka mga isol. Ang babae, bisan sa iyang pagka-hopeless, bisan sa iyang pagka-discouraged, he heard mga isol, or gitawag sa Greek word of akoy, no? Akoy or heard. This word has much the same sense as the English report or use. Nakadoong siya report, it is dili martis. Kung dili report, nga naay Kristo, nga muayo sa iyang sakit, naay great physicians, nga muhimo og milagro na abot dito sa Galilea. Mauni ang iyang nakita na paglakong sa iyang kinabuhi mga isol. Ang report or ang news. First point mga isol. Do not wait to be physical weak before you come closer to Jesus. Usahay, mudulot ta sa Ginoo kung nanatay sakit. Tinuod? Usahay, mudulot ta sa Ginoo kung maigo taglinom. Ang mga tao, pag kalinom, ang itawag mga tao nilayawa. Tinuod ba? Tinuod. Kung hindi Ginoo ang itawag, muapon ang katalagman, muapon ang sakit sa katao, ang tao doon, Ginoo. Katong niya ito sa hospital mga isol. Sa bisik pisoto, ang ano iyan, di-admit, no? Tungod kay, kanang, isa wala kanang, maparalyze ang simog lawas. Naparalyze ang simog lawas niya. Then, ang naay tao nga lalaki, na cancer dito siya, kay upaw man, kanang, nagpupo sa dito siya. Nagpupo sa dito siya, nagkasyon-share kong yato kaniyot. Ang tao ay sumunod, makita nato, mas doon siya nila Ginoo, wag na mamut ang iyang sakit. Pero kung walay sakit ang tao, sa may tao, layon kayo sa Ginoo, mag-listen og tawag sa Ginoo. Pero kung ana ang balatian, ana ang kalamitan, pwede Ginoo ang atong tawag. Kami nag-experience kami o nakakuha kami sa linog dito sa Negros, dito Hitay. Pero pagbalita ko iso diri sa norte, anang alas 10 na gabi, grabe ang balita na nahitabo diri sa norte. At tanang sa social media na ako nakita kay video distansya mga dal Negros. Ang tanang nagtawag ko Ginoo, naunsa naman ni Ginoo ko ulungan ni. Wala ay tawag ang tao kundi Ginoo. That's why do not wait nga magpasakitan. Do not wait na pa-uyugon sa Ginoo ang yuta aron mag-realize ta nga angay ta mo simba mo doon sa iya mga isod. Kay usaway ang Ginoo magpa-realize na sa ato kung nalayo na ta sa iya kung dili sakit katalagman. No? Katalagman ang ipa-abot sa Ginoo. In Matthew 11:28, come to me all who are weary and heavy laden, and I will